Welcome sa pagsusuring ito kung saan sisiri natin ang mga nakakakilabot na alamat at ang mga nakatagong kasaysayan sa loob ng madidilim na kuweba ng kabundukan ng Rizal. Alam nyo, sa likod ng mga matatayok at tahimik na bundok na yan, may usap-usapang may isang bantay. Isang tagapag-alaga na hindi nakikita ng ordinaryong mata na nagbabantay sa mga lihim na pinilit itinatago ng kalikasan. Sino nga ba talaga itong si Amang Pintong? At bakit ganun na lang katakot ang mga lokal na galawin o lapitan ang pinoprotektahan niyang pinto? Yan mismong misteryong yan ang bubuksan natin ngayon. So, umpisahan natin sa isang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ng mga taga roon. Sino o ano talaga ang nagbabantay sa mga nakatagong lagusan sa ilalim ng Rizal? Kasi isipin nyo, normal lang naman sa ating mga tao ang matakot sa dilim, di ba? Pero paano kung ang dilim mismo may nagbabantay? Ang mismong tanong na to ang magsisilbing susi natin para maintindihan ang mga kwentong matagal nang nakabaon sa lugar na ito. Dito na tayo papasok sa unang bahagi, ang pagalis ng maskara sa tagabantay. Alamin natin ngayon, sino nga ba talaga si Amang Pintong? Sabi nga ng mga usap-usapan doon, siya raw ay isang tagabantay na hindi nakikita ng karaniwang mata na nagpoprotekta sa lihim na lagusan. Nakakakilabot, di ba? Saktong-sakto yung linyang yan sa nararamdaman ng buong komunidad. Pinaghahalo nito yung matinding takot nila at yung malalim na paniniwala sa supernatural. Kapag sinabi kasing hindi nakikita ng karaniwang mata, automatic pumapasok sa isip natin na, teka, baka hindi tao itong kaharap natin? Ang talagang nakakawili pa rito, kahit yung mismong mga lokal, hindi magkasundo kung ano ba talaga siya. May tatlong sikat na teorya. Yung iba, sure na isa siyang matandang hermitanyo na matagal nang iniwan ng sibilisasyon. Yung iba naman, naniniwalang isa siyang espiritu, isang elemental na nagbabantay sa balanse ng lugar. Tapos meron ding nagsasabi na isa siyang sinaunang babaylan na ginagawa pa rin ang sagrado niyang tungkulin hanggang ngayon. Iba-ibang pagkakakilanlan pero iisang sinasabi, may malalim at mayamang kwento na nagpapasa salin-salin sa iba't ibang henerasyon. Ngayon, para sa mga nagsasabing nakita nila siya, inilalarawan nila ang isang multong figura ng matandang lalaki. May mahabang puting buhok na bigla na lang daw naglalahong parang usok sa hangin. Isipin nyo, yung kaba mo, naglalakad ka sa gubat tapos biglang may lilitaw na ganitong tao sa harap mo, tapos inablink ka fanay, wala na. Sa kultura natin, yung ganyang hitsura, mahabang puting buhok, simbolo yan ng matinding karunungan o pagiging konektado sa kabilang buhay. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit tumatayo ang balahibo ng mga nakakasaksi. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi. Titingnan natin ang mismong maitim na lihim ng kuweba at ang mga tinatawag nilang pintuang walang labasan. Mas lalo pang lumalalim ang tensyon pagdating natin sa mismong lokasyon. Kasi hindi lang to puro haka-haka. May mga nakakakilabot na ulat tungkol sa mga taong sumubok pumasok sa kuweba at hindi na kailanman nakabalik. Walang bakas, walang bangkay. Parang literal na lilamon ng lupa. Kaya naman, lalong pinangahawakan ng mga taga roon ang paniniwala na kapag naglakas loob kang tumawid sa bukana nito nang walang paalam, tuluyan ka ng kukunin ni Amang Pintong. Kaya ano nga ba itong mga lihim na pinto na to? Para sa mga Lukan, hindi lang ito basta mga butas sa bato na gilawan ng kalikasan. Naniniwala silang alinman ito sa dalawang bagay. Mga supernatural na portal daw ito patungo sa ibang dimensyon o taya naman taguan ng mga nakabaong sinaunang ginto. Familiar? Di ba? Yan ang eksaktong dahilan kung bakit kahit alam na nilang mapanganib, may mga sumusubok pa rin pumasok. Gusto nilang matuklasan ang nasa kabilang dulo, ibang mundo man yan o nakatagong yaman. Pero teka, ilipat natin ang lente natin sa ikatlong bahagi, ang katotohanang pang-asaysayan. Kasi sayang ga ba ito o kakabalabalahan lamang? Dito, magiging sobrang linaw ng lahat. Pag pinaghambing natin, may dalawang mukha pala ang kwentong ito. Sa isang banda, nandun yung mito ng supernatural na lagusan. Pero sa kabilang banda, nandun yung mabigat na makasaysayang realidad na ang mga kuwebang ito ay naging taguan talaga ng mga gerilyang Hapones noong ikalawang digmaan pandaigdig. Alam naman natin sa kasaysayan na naging estratehikong base militar ang mga bundok natin dati, di ba? So, mapapaisip ka, posible kayang yung mga multong nakikita o yung mga voices sa loob ng kuweba ay galing talaga sa mga nagtatagong sundalo noon at sa paglipas ng mahabang panahon ay napagkamalan na lang nating mga espiritu?
Tingnan nyo itong timeline na to kasi grabe ang evolusyon ng lugar. Nagsimula ito noong panahong pre-kolonyal bilang mga sagradong libingan ng ating mga ninuno, kaya may natural ng respeto at takot doon. Tapos pagdating ng dekada 40, naging bunker o taguan noong digmaan na nag-iwan ng trauma at madilim na kasaysayan. Fast forward sa kasalukuyan, naghalo-halo na ang lahat ng kaganapang yan para isilang ang modernong mito ni Amang Pintong. Ang galing, di ba? Hindi siya basta inimbentong kwento lang. Unti-unti siyang nabuo mula sa mga totoong kabanata ng ating kasaysayan. Papasok na tayo ngayon sa ika-4 at huling bahagi, pagninilay sa kultura. Bakit ba natin kailangang igalang ang mga hindi natin nakikita? Ito talaga ang pinakamahalagang aral mula sa pagsusuring ito. Yung takot kay Amang Pintong, sa totoo lang, isa itong napakalalim na cultural mechanism. Ginagamit ito para ipatupad yung mahigpit na paggalang sa mga sagrado at makasaysayang espasyo ng kalikasan. Pinapaalalahanan tayo nito na hindi natin pag-aari ang lahat, na may mga espasyong kailangan talaga nating iwanan at irespeto. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga kwento tungkol sa mga tagabantay at espiritu, hindi na mamalayang naproprotektahan ng mga ninuno natin ang kalikasan mula sa pang-aabuso. In short, ang alamat ay isang napaka-epektibong tool para sa konserbasyon. Kaya habang tinatapos natin ang talakayang ito, gusto kong marinig ang mga naisip ninyo. I-share nyo naman sa comments ang mga sarili ninyong cave stories at sabay-sabay nating pag-isipan ng huling tanong na ito. Naniniwala ba kayo na mayroong talagang mga kuweba o pinto sa ating mundo na hindi na dapat buksan pa? O isa lang ba itong matapang na paalala na sa kasaysayan at hiwaga ng kalikasan, may mga bagay na talagang mas mabuti na manatiling lihim at nakatago magpakailanman? Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito at patuloy tayong matuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.